Pebrero 22, umaga'y mabagal ang simoy, tasa ng kape sa mesa, apray base, dahan-dahang humihinga sa kafe, dyaryo't munting sulyap ng araw. Balita'y naghihintay, parang nota sa hangin. Ngayong pinalalakas ng gobyerno ang usapan sa West Philippine Sea. Mapapatuloy ang Code of Conduct talk sa Singapore sa huling linggo ng Pebrero. Germany at iba pang ASEAN kasama sa pag-ayos ng Maritime Order. Ang Pilipinas bilang ASEAN chair ay nangunguna sa dialogue. Ito ay hindi sigyaw ng tensyon kundi diplomatikong pag-uusap para maitaguyod ang kapayapaan at batas sa dagat. Kasama ang DFA at Maritime Affairs at mga kingatawan mula sa China at ASEAN. Bito nakasalalay ang kaligtasan ng mangingisda at kalakalan sa rehiyon. Kape sa tasa, balita sa hangin, hindi sigaw kundi pag-intindi. Sa pagitan ng nota at katahimikan, humihinga ang bansa sa umaga. May mainit na talakayan tungkol sa pag-angat ng ekonomiya. Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagbaba ng interest rate. Ngunit sinabi rin ng BSP na ang monetary policy ay may hangganan na at kailangan na rin magdulong ang gobyerno sa fiscal reforms. Ang mga pagbababa ng rate ay suporta sa negosyo at pautang. Ngunit ang tunay na lapas ng ekonomiya ay nasa kumpiyansa ng mamimili at direksyon ng mga estratehiya ng pamahalaan. Habang ang mga MSME at exporter ay naghahanap din ng mas matatag na ugnayan sa mga banyagang merkado at investments. Sa pagitan ng pahina at tasa, sa pag-ikot ng linggo, may tahimik na panalangin sa mga tahalal. Mula mga simbahan hanggang mga mosque, may pagninilay at paghahanap ng kapayapaan. Hindi ito referendum o debate, kundi paalala ng malasakit at pagkapaisa. Parang kape sa umaga, mainit, malumanay at nagbibigay lakas. Habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip. Ngayong araw sa larangan ng palakasan, may ilang Pinoy atleta na hindi sumisigaw. Ngunit nagpapatuloy sa kanilang ensayo, tulad ng boxing legend na si Manny Pacquiao, na inihayag ang darating niyang laban sa Abril sa Las Vegas. Habang mga kabataan sa barangay court tumutungo sa kanilang pangarap. Ngayong gabi at sa susunod na araw, may mga palabas na patuloy sa sinihan at mga konsyerto sa lungsod. Halina't makinig sa tinig ng lokal na musikero. Hindi ito chismis kundi sining na nagbibigay kulay sa tahimik na gabi. Sa ulat ng panahon, hindi inaasahan ang malapas na bagyo. Ngunit ang amihan ay patuloy nagdadala ng malamig na hangin, ng may
may kaunting ambon sa ilang bahagi ng Luzon. Para sa motorista at commuter, payong at pasensya. Para sa magsasaka, pag-asa ng ulan. Sa pagitan ng ulap at kape, ang panahon ay parang lofi jazz, malinaw at kalmado. Sa huling draw kagabi, lumabas ang numerong 4, 12, 19, 25, 13, 46. Parang mga nota sa pahina ng papel, may kasamang pag-asa at tanong kung ano ang dala ng bagong umaga. Karesitasa, balita sa hangin, hindi sigaw kundi pag-intindi. Sa pagitan ng nota at katahimikan, umihinga ang bansa sa ubada. Pebrero 22, taas ay malamig, balita'y dahan-dahan nagiging alaala, hanggang sa susunod na tasa. Kape at balita. Pebrero 22, sa himalamig, balita'y dahan-dahan nagiging alaala, hanggang sa susunod na tasa. Kape at balita. Pebrero 22, kape at balita.